Mas mabilis magbago ang lalaki kaysa sa mga babae sa isang relasyon. Makinig ka para malaman mo. Bago natin simulang ipaliwanag kung bakit, disclaimer lang, hindi ko nilalahat kasi iba-iba naman ang mga lalaki. Pero kung titingnan mo, madalas ganito talaga ang nangyayari. Kapag nararamdaman kasi ng lalaki na mahal mo siya, magiging komportable na siya na hindi ka na maghahanap ng iba. Kapag nararamdaman niyang sobrang sure ka na sa kanya, doon na siya magsisimulang hindi mag-effort sa'yo, lalo na kapag sinasanay mo na siya sa one call away ka lang pagdating sa kanya na hindi mo siya matitiis. Siyempre, di na siya magpapakahirap pa kasi sobrang easy at rupok mo na pagdating sa kanya. At ganun talaga sa una, mahalaga ka, pero sa huli, baliwala ka na. Uulitin ko, hindi ko nilalahat pero yan ang kadalasan na nangyayari. At kung ayaw mo mangyari ito, huwag palaging magmamakaawa at nanghahabol. Ipakita mo sa kanyang deserve at karapatan mong alagaan at tratuhin ng tama. Magpakipot ka rin minsan kahit sobrang mahal mo pa ang lalaki para hindi ka kawawa pagdating sa huli. Tandaan mo yan. God bless. Pitong bagay na dapat mong ginagawa kapag may asawa o jowa ka na. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Tigilan mo na ang kaka-chat at kakapamigay mo ng number sa ibang lalaki o sa ibang babae. Maging faithful ka sa partner mo. Number 2. Kapag may problema ka, pag-usapan ninyo ng asawa mo o ng partner mo. Umiwas ka sa ibang lalaki o babae. Huwag na huwag kang magpapa-comfort sa iba. Number 3. Kapag nilalandi ka na, ipaalam mo na may asawa ka na o jowa. Iwasan mo na at hindi yung kinikilig ka pa. Number 4. Huwag mong ini-entertain ang ibang lalaki o ng ibang babae kapag alam mong nilalandi ka o may kakaiba siyang ginagawa. Number 5. Always be loyal and faithful sa partner mo. Dapat siya lang ang minamahal mo at siya lang ang nire-respeto mo at tinitingnan mo na makakasama mo habang buhay at may plano kang hindi siya sasaktan. Number 6. Kapag may asawa ka na, huwag ka na magbuhay binata o dalaga. Number 7. I-follow mo ako para malaman mong cheating is a choice, not a mistake. Tandaan mo yan. God bless. 6 na rason na kapag nabaliw ka sa isang babae, masasira ang buhay mo. Makinig ka para malaman mo. Number 1. Kapag ginawa mong mundo ang isang babae, ikaw mismo ang mawawala. Okay lang magmahal ng todo pero ibang usapan kapag lahat ng desisyon mo ay umiikot na sa kanya. Friends, trabaho, goals, pamilya, unti-unting nawawala dahil ang priority mo ay siya lang. Ang masakit, kapag nawala siya, wala ka ng ibang matatakbuhan kasi pinabayaan mong mawala ang lahat. Number 2. Minsan, hindi siya ang sumisira sa buhay mo. Yung obsession mo ang sumisira. May mga lalaking sinisisi ang babae dahil sa kanya napabayaan ko karir ko. Pero real talk, ikaw pa rin ang gumagawa ng choices. Ikaw ang nagbigay ng pera na wala ka naman. Ikaw ang paulit-ulit na nag-forgive. Ikaw ang naghabol kahit malinaw ng ayaw niya na sa'yo. Love can explain your behavior pero hindi ito binubura ng responsibility mo. Number 3. Kapag desperado kang hindi siya mawala, kaya mong tiisin kahit disrespect. Ito yung dangerous part. Alam mong niloloko ka, minamaliit ka na, ginagamit ka pero sasabihin mo baka magbago pa siya. Hindi na love minsan iyon. Fear of losing her na. Mas takot kang mawalan kaysa respetuhin ang sarili mo. Kahit anong trato sa'yo, tatanggapin mo. Number 4. Pwedeng maubos ang pera, oras, karir at self-respect mo kakahabol. May mga taong nag-overtime para may pang-date,
nangungutang para lang mapakita na kaya nilang mag-provide. Gumagawa ng bagay na labag sa values nila para lang hindi maiwan. Tapos kapag naghiwalay, sa kanila marirealize, grabe, ilang taon kong sinayang dahil sa isang relasyon. Number 5, ang pinakadelikado kapag mas mahalaga sa iyo na makuha siya kaysa maging maayos kang tao. Kapag umabot ka sa point na willing kang magsinungaling, mangkontrol, magmakaawa, makipag-away sa lahat, o sirain ang sarili mo para lamang manatili siya, hindi na healthy attraction iyan. Number 6, i-follow mo ako para malaman mong hindi mo kailangang maging cold o heartless. Kailangan mo lang matutong magmahal ng hindi nawawala ang sarili mo. Tandaan mo yan. God bless. 8 signs na pwede ka nang mag-asawa. Hindi ibig sabihin na kapag nararanasan mo ang mga ito ay automatic na kalooban na ni Lord ang pag-aasawa. Pero maaaring ang mga senyalis na ito ay handa ka na sa seryosong pag-isipan ang marriage o kasal at humingi ng gabay sa Diyos, kaya makinig ka para malaman mo. Number 1, handa ka nang mag-commit, hindi lang ma-in love. Naiintindihan mong ang marriage ay commitment, hindi puro feelings. Handa kang maging faithful kahit may challenges. Hindi ka naghahanap lang ng taong magpapasaya sa'yo. Number 2, mas naging mature ka na sa buhay. Marunong ka nang humawak ng pera at responsibilidad. Natuto ka nang kontrolin ang emotions at actions mo. Hindi mo inaasahan na partner mo ang mag-aayos ng buhay mo. Number 3, gusto mong magkaroon ng pamilya, hindi lang relationship. May desire kang bumuo ng tahanang may pagmamahal at respeto. Naiisip mo na ang future, hindi lang ang dating stage. Handa kang tanggapin ang responsibilities sa pagiging asawa. Number 4, mas hinahanap mo ang isang God-centered relationship. Hindi na sapat sa iyo ang physical attraction lang. Gusto mo ng partner na pareho ninyong sinusunod si Lord. Mas mahalaga na sa iyo ang character kaysa sa looks o status. 5, may isang taong nakikita mong makakasama sa purpose. Hindi lang siya nagpapakilig. Nakikita mo rin ang character niya. Pareho kayo ng importanteng values at direction sa buhay. Pareho kayong willing mag-grow, na magmahal at para kay Lord. Number 6, handa kang magsakripisyo at mag-adjust. Naiintindihan mong hindi palagi ikaw ang masusunod. Handa kang makinig, magpatawad, at matutong makipag-compromise. Alam mo, ang marriage ay teamwork. Number 7, kapag ipinagdarasal mo na ang future mo, marriage na ang desire mo. Pero syempre, dapat huwag mong kakalimutan na si Lord ang priority ng relasyon ninyo. Hindi ka desperado na magkaroon ng asawa. Handa kang maghintay kung hindi pa panahon. Ang desire mong mag-asawa ay lagi mong ipinagkakatiwala sa ating mahal na Panginoon. Number 8, i-follow mo ako para malaman mong huwag mag-asawa dahil sa edad, pressure ng pamilya, o dahil lahat ng kaibigan mo ay may partner na. Mas mahalaga ang readiness, character, shared faith at wisdom kaysa sa pagmamadali. Ipanalangin hindi lang ang sino ang mapapangasawa ko, kundi Lord, ihanda mo muna ako para maging mabuting asawa. Ang tamang panahon ng pag-aasawa ay hindi nasusukat sa pressure ng mundo. Mas mahalaga na handa kang magmahal, mag-commit, magsakripisyo at bumuo ng pamilyang nakasentro kay Lord. Tandaan mo yan. God bless. 6 signs na hindi ka na nire-respetong partner kahit mahal ka niya. Makinig ka para malaman mo. Number 1, minamaliit niya ang opinion mo. Kapag may sasabihin ka, lagi niyang ipinaparamdam na wala itong halaga. Number 2,
ginagamit niya ang sikreto mo laban sa iyo. Ang taong mahal ka ay hindi gagamitin ang kahinaan mo para saktan ka kapag nag-aaway kayo. Number 3, lagi kang kailangang humingi ng sorry kahit hindi ikaw ang mali. Hindi ito peace. Minsan, takot lang ito sa conflict. Number 4, hindi niya nare-respeto ang boundaries mo. Kapag sinabi mong hindi ka komportable, dapat marunong siyang makinig. Number 5, gusto niyang respetuhin mo siya pero hindi niya kayang ibigay parehong respeto. Tandaan mo na ang relasyon ay hindi one way. Number 6, i-follow mo ako para malaman mong hindi sapat na mahal ka ng isang tao kung palagi ka namang nawawalan ng respeto sa sarili mo habang kasama siya. Ang healthy na relasyon ay may love, respect, boundaries at accountability. Ikaw, ano ang pinaka-importanteng klase ng respeto sa isang relasyon? Comment ka dyan sa baba. Tandaan mo yan. God bless.